Buhay ang Diyos na buhay na di mamamatay magpakailanman. Sumainyo ang kapayapaan. Mula sa awit. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na si Yahweh ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliwang tugtog ng alpang marilag. Si Yahweh tapat sa Kanyang salita at maasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Sa utos ni Yahweh, nalikha ang langit, ang araw, ang buwat, talang maririkit. Sa iisang dako, tubig ay tinipon at sa kalaliman ay doon kinulong. Matakot kay Yahweh ang lahat sa lupa. Dapat katakutan ng buong nilikha. Ang buong daigdig sa Kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Ang binabalangkas nitong mga bansa, Kanyang nababagot, winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit, walang pagkatapos. Mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos, mapalad ang kanyang binukod, ang bayang Kanyang binukod. Magmula sa langit, Kanyang minamasdan ang lahat ng tao na Kanyang nilalang. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa Kanya nagmula, walang nalilingid sa kanilang gawa. Dahil sa hukbo, hari nagtagumpay, ni dahil sa lakas nagwagi ang kawal. Kabayong pandigmay di na kailangan, upang sa digma ay kamtin ang tagumpay. Di makapagliligtas lakas nilang taglay, ang may takot sa Diyos ay nagtitiwala, sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila ay binubuhay. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya'y kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Ipagkaloob mo na aming makamit, O Yahweh, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa iyo nasasalig. Pag-ibig ng Ama, buhay sa tuwina, sa mga anak niyang siya'y dinarama. Natuwirang siya ang pag-asa at ligaya, kaya't ang sa Kanya'y nagtitiwala, patototohanan niyang siya'y mahiwaga. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa Eklesiastiko, sasariwain ko naman sa alaala ang mga ginawa ng Panginoon. Isasalaysay ko ngayon ang aking mga nakita. Ang lahat ng bagay ay nagmula sa Kanyang salita, kaya't ang sangnilikha ay sumusunod sa Kanya. Tulad ng liwanag ng araw na laganap sa lahat ng lupa, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay maapaw sa bawat nilikha. Ngunit hindi kaya ninuman kahit ng mga anghel ng Panginoon na isalaysay na lahat ang Kanyang mga kababalaghan. Kahit ng mga ito ay binigyan niya ng kapangyarihan. Tumayo sa harap ng di mailarawan niyang kaluwalhatian. Naarok niya ang walang hanggang kalaliman.
kalaliman at natatarok ang kabuturan ng puso ng tao. Natatalos niya ang kanilang mga lihim, sapagkat ang lahat ay nalalaman niya at nababasa rin niya ang tanda ng mga panahon. Nasasabi niya ang nakalipas na at ang darating pa, at hayag sa kanya ang pinakatatagong lihim. Walang salitang nalilingid sa kanya, walang kaisipang hindi niya nababatid. Ang lahat ng ginawa ng kanyang karunungan ay iniayos niya ng napakainam. Mananatili siya magpakailanman, hindi siya mababawasan at hindi mararagdagan, hindi niya kailangan ng payo ni numan. Lahat ng kanyang ginawa ay kahanga-hanga. Pati ang pinakamaliit na tilamsik ng apoy, ang lahat ng nilalang ay nabubuhay at nananatili, at bawat isa ay tumutugon sa bawat pangangailangan. Ang lahat ng nilalang ay magkakatambal, bawat isa ay mayroong katapat, ngunit walang ginawa ang Panginoon na masasabing kulang. Ang kabutihan ng isa ay nakapupuno ng kabutihan ng iba. Sino ang magsasawa ng paghanga sa kanyang karangalan? Karilagan. Sino nga ba ang magsasawa sa kanyang karilagan kung siya'y kinikilalang tuwiran? Napapaunawa niya ang lahat ng bagay. Napababatid niya ang lahat ng kaalaman at karunungan na marapat makamtan ng kanyang mga anak na minamahal. Napapatotohanan siya'y buhay at makapangyarihan sa pagkilos niyang mahiwaga sa kalupaan. Walang makagagawa ng sino man sa kanyang mga himala. Walang gagawa sa tunay na kahiwagaan maliban ang Diyos na dakila. Sumainyo ang kapayapaan. Mula kay Marcos. Dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawag nga nilang bulag, lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka, ipinatatawag ka niya. Iwinaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, humayo ka, magaling ka na, dahil sa iyong pananalig. Dahil sa iyong pananalig. Noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus. Anak ni David, ni hindi niya sinabing anak ng Diyos, anak ni David, sapagkat lahi ni David ang pinagsilangan ng Jesus bilang Emmanuel na nagkatawang tao. Mga inibig ko't minamahal, saan mo ba huhugutin ang lakas? Saan kayo huhugot ng lakas?
Saan kayo hihingi ng kalakasan? Saan kayo hihingi ng katatagan? Saan kayo kukuha ng liwanag? Saan kayo hahanap ng katotohanan? Saan nyo masusumpungan ang liwanag ng buhay? Sino ang magbibigay sa inyo ng tunay na kagalingan, di lamang ng katawan, maging ng kaluluwa? Sino ang magbibigay kapayapaan ng diwa nyo, ng inyong kaisipan? Sino ang magbubukas ng inyong mga isip upang makaunawa sa mga bagay-bagay na hindi pang material lamang na nahahawakan, na ginagamit ng katawan, ngunit hindi makabubuhay at di makapagpapagaling ang mga bagay na hawak mo, nakikita mo, subalit ang bagay na kakamtin mo na hindi mo mahawakan, ngunit mararamdaman mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mabuting kaloob sa iyo, ang magandang kaloob sa iyo, magbibigay sigla ng buhay mo. Magbibigay gala sa iyo. Magbibigay kagalingan sa iyo, tao. Sa pananampalataya mo, sa pananalig mong totoo, sa matapat na pagtanggap mo, sa pagkilala mong matuwid kung sino ang Ama, kung ano siya sa buhay mo, at paano mo siya dinarama sa buhay mo. O kay palad ninyo na sa kabila ng naligaw sa unang buhay, na sa kabila ng nagkamali sa unang buhay, na sa kabila ng naging bulag sa katotohanan sa unang buhay, ngunit ginising kayo at pinukaw ng Ama, binuksan ang inyong unawa upang makaunawa, binuhay ang inyong pag-asa at pag-ibig ni Yapawa na nararapat at dapat nakamtin ng bawat kanyang anak. Nekkaramenyahanam, nekkaramenyahanam, nekkaramenyahanam. Walang bubuhay ng pananalig ng tao, walang makabubuhay ng isang patay sa pag-asa, walang bubuhay ng ligaya at tuwa ng puso ng tao, walang makapananahan na liwanag na ang mundong magkakaloob sa inyo, ngunit ang lahat ng ito'y kayang ibigay ng Ama sa buhay nyo. Nekkaramenyahanam, nekkaramenyahanam, nekkaramenyahanam. O kay palad ninyong binigyang pagkakataon na mamulat sa katotohanan at matunghayan nyo ang kabutihan ng Amang mahal sa inyong buhay, na makilala ninyo ang kanyang mabuting katwiran, na maiyunat ang inyong mga baluktot na kaisipan, na mabuhay ang inyong pag-asa na siya lamang ay Diyos na walang hanggan, na inyong kailangan na sa araw at gabi may gagawin siyang mabuti, may magagawa siyang mabubuti. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Paumanhin mga minamahal? Kung ginabi na po kayo, no? Sapagkat parte-parte po, kailangan nating pagbigyan ang ibang nangangailangan. Kailangan natin isabuhay kung ano ang ating tinanggap sa ating Panginoon.
kailangan natin na kung ano'y natutunan natin ay maipamahagi natin sa Panginoon, sa kapwa natin. Kung ano yung nakamta natin, maipamigay natin. Sapagkat tulad ng ilawan, hindi mo maaring ipatong sa ilalim ng mesa o ilagay sa ilalim ng mesa, dapat sa ibabaw ng mesa upang malaganapan ang lahat na maabutan ng liwanag. Kaya't mapapalad kayong nasa inyong liwanag, ipamahagi nyo ang liwanag na ito. Magalak kayo't matuwa, kung may pangunawa kayo, ipamahagi nyo ang pangunawang nakamta ninyo. Magpasalamat kayo sa Ama kung kayo'y binuhay niya at binibigyang pagkakataon na kumilala at makakilala sa Kanya. Magbunyi kayong magtagumpay kapag kayo'y binigyang pagkakataon sa buhay na ito na maramdaman nyo ang Ama. Magsikap at magsubakit kayong habang nabubuhay, patuloy nyo siyang maramdaman sa inyong piling sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa pangalang Jesucristo. Buhay ba ang Diyos? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Kung magmumukmok ka na nga lamang, ano pang mangyayari sa iyo? Kung iisipin mo na lamang ang lahat ng nangyayari sa mundong ito, magugulumihanan, malilito ka na. Kung ang katatakutan mo naman ay ang kamatayan, lalo ka lang magkakaroon ng sakit. Kaya't ang katakutan mo, ang Ama na bumubuhay at maglilisya sa iyo sa lahat ng salot sa buhay mo. Buhay bang Diyos? Kung ang iisipin mo, ang kawalan mo, lalo ka lang malulugbok, maghihina ang katawan mo, walang laban ka sa iyong hirap ng buhay, di ka makakatighaw sa pag-iisip na lamang. Kaya't manalangin ka, humingi ka ng habag at awa, at ika'y bibigyan ng kaparaanan ng Ama, ipababatin niya o ipaisip niya sa iyo, o kaya ay ibibigay niya ang paraan para ika'y mabuhay. Sapagkat siya'y Diyos ng katotohanan, mapapatotohanan mong siya'y Diyos na kumikilos sa iyong buhay kung hinahanap mo at nasusumpungan mo ang mabuting ginagawa niya at magagawa niya sa iyo. Dahil anak ka niya, mahal ka niya, at di pababayaan. Tulad ng isang bulag na namamalimos, na daanan nila. At sumisigaw, anak ni David, pagalingin mo ako. Pinagaling ba o hindi? Binabawalan, nagpabawal ba o hindi? Kaya nga, kung ano man ang sa inyo'y ibig marating, ibig maabot, ano ang dapat gawin nyo? Magtiwala ka, maniwala ka na mararating mo yon, maaabot mo yon sa pananampalataya mo, tao. Buhay bang Diyos? Kung ano yung iniibig mo at hinihingi mo na makabubuti sa iyo, kanino mo hahanapin ito? Sa tao ba? Sa kapwa mo may kamatayan na di kayang ibigay sa iyo ang alam mong hindi niya kayang tulad mo? Sa Diyos mo, hanapin, may bibigay niya sa iyo ang ibig mo, ang nais mo, ang layon mong mabuti, maganda, kagalingan, kalakasan, katatagan, kaliwanagan, kapayapaan, at kagalakan ng buhay. Buhay bang Diyos? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Maligaya ang buhay ng tao kapag kapiling ang Diyos Espiritu. Kaya masasabi mong, maligaya
ang buhay ng tao. Ang bukas ay pag-asa nito. Sa araw at gabi, may tiwala siya na may Diyos Ama sa buhay niya. Batid niyang may bibigay siya. Batid niyang may gagawad niya. Batid niyang hiwaga niya na di kayang gawin ng tao lamang. Kaya nga't patuloy na aasa siya. Kaya nga't patuloy na magtitiwala siya sa Diyos Ama at Anak Espiritu Santo. Sa buhay ay kailangan niya. Maligaya sa piling ng Ama. Mapayapa kapag siya'y sa'yo. Sa diwa at loob mo'y nananahan. Ang kabutihan niyang taglay sa'yo. Pagkat siya'y buhay na buhay. Pagkat siya'y hindi mamamatay, kaya't patuloy mong hanapin ang kanyang mabuting katwiran. Patuloy niyang sa'yo'y ibibigay liwanag ng kaisipan. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran. Malubos ang sa inyo'y kagalakan. Paghahari ng Ama sa inyo'y kamtan. Dito mo siya, iyo po. Ikaw naman, dito ka. Kapag malalim ang ugat, sa isang hukay mo ba, mabubunot mo lang lahat? Hindi ano? Kapag malalim ang sugat, sa isang iglap ba'y magbabaho na ganap? Kapag malalim ang iyong pananalig, pagdaka ba'y kay matitibag? Kapag malayo ang iyong tingin, maabot ba ng isip mo ang iyong minamasdan? Ngunit, kahit na wala kang makita, damhin mo lamang sa puso mo ang Diyos na nagpapalalim ng kaalaman at karunungan mo. Lahat ng di mo kaya, makakaya mo kapag binigay niya ang kakayanan mo. Buhay bang Diyos? Masaya bang buhay? Maligaya bang buhay? Kaya't sa inyong lahat, sa Diyos mo hanapin ang iyong kapayapaan at sa Niya'y bibigay, sa iyo'y makakamtan, pagkat siya lamang sapat nang gawin niyan upang sa iyo ay lubos manahan. Siya ang tuwirang tanggapin sa iyong buhay
at ilalayo ka sa lahat ng kamalian. Itutuwid niya, landas mong tatahakin, ang dilim ay kanyang hahawiin. Wala kang hindi matatamong tuwiran sa kanyang pag-ibig at pagkupkop. Siyang sayo'y pag-asa, siyang sayo'y ligaya, siyang sayo ang lahat ng di mo kaya. Kaya't halina, halina nga kayo, damhin nyo ang amang buhay sa inyo, na kailanman ay di mamamatay, kaya't patuloy niyong buhayin. Ang pagtitiwala sa kanyang magagawa, ang kanyang sa inyo ay likha na mga bagay na inyong kailangan, kaya niyang idatal ibigay. Kung siya'y sa inyo, diwa at kaloban, pararamdam, pababatin niyang matuwid. Siya'y marapat, karapat dapat, na sa buhay nyo'y lilingap. Ang imposible, gagawing posible ito. Ang mahirap ay magagawa niya. Magaan, maginhawa, upang mabuting pakiramdam. Ang sayo ay kamting tuwiran. Ang malayo'y kanyang mailalapit, ang wala'y kanyang may bibigay. Pagkat wala ngang sa kanya'y mahirap, kaya't sa kanya ka manalig, upang hindi ka mabagabag man din, at hindi ka lubos bagulamihanan. Ano man ang sa iyo'y nararamdamang tuwiran, ilagak mo't ibigay sa mayan. Kanyang may gagawad sa iyo ang kalakasan, kagalingan, pisikal mat kaluluwa. Pagkat siya lamang ang Diyos na totoo, kahit saan mang dako. Kaya't kilalanin at sa iyo ay damhin, at wag nang sa isip ay iparang. Patuloy kang manalig, magtiwalang ganap. Tatamuhin mo ang sayo'y liwanag. Nekkaramenehanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Hingang malalim. Hingang malalim. Hingang malalim.
malalim. Hingang malalim. Hingang malalim. Tayo ka. Itong na magbibigay karunungan at kaalaman sa larangan ng kabanalan, kundi ang Ama, ang Espiritu niya, ang pangalang Jesucristo na taglay mo dito sa mundo. Hindi ang tao, hindi ang bagay, hindi ang hayop, hindi ang halaman, hindi ang isda, hindi ang sinuman na nilalang sa lupa, kundi ang lumalang sa lahat ng may buhay sa lupa. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyong kapayapaan. Pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao. Naking mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Nakabukas yung cellphone mo. Pakipatay mo. Ayan o, bukas. Nagtutunog kasi may nagte-text. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao. Naking mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Tayo na. Taas ang kamay. Purihin ang
Panginoon. Si Kristo ay naririto, tanging alay ay pag-asa. Kaya kayong lahat ay magpuri sama. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka, tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Kahit ano mo pa, magulang mo, asawa mo, anak mo, kapatid mo, kamag-anak mo, kahit ano mo pa, hindi ikaw ang magpapagaling. Kaya kahit special sa sayo, kung hindi ka looban ng Ama, wala kang kakamtan, wala silang kakamtan. Kaya sa Ama nyo lahat ilagak ang lahat-lahat, sapagkat siya lamang ang tunay na kagalingan, ang tunay na buhay, ang tunay na tagumpay sa larangan ng pamumuhay na matuwid sa lupang ito. Kaya nga't upang patuloy kayong maging galak sa puso nyo ang maramdaman, patuloy kayong mag-alay ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka, tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Kaya't bawat hinaing at daing mo, nararamdaman ng Ama yan. Ilagak mo sa Kanya ang buong katapatan mo at pagiging totoo mo. Siya'y mahabagin at mawain, tunay ang pag-ibig. Kaya't hindi Kanya pagkakaitan. Patuloy kang sa Kanya'y manambitan. Siya'y matuwid na magbibigay sa iyo ng karapatan para maramdaman mong ika'y Kanyang mahal na mahal. Kaya't patuloy kang mag-alay ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka, tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Kaya sa pamamagitan ng paniniwala mo at pananalig mong matapat, tandaan mo, mapapatotohanan mong mahiwaga ang Diyos mo, dakila ang Diyos mo, mahimala ang Diyos mo, makapangyarihan ang Diyos mo, ang Diyos na totoo, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Kaya sa pamagitan ng patnubay niya, bilang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak, may tuwa, may liwanag, kapayapaan sa inyong lahat, at pagpalain kayo. Tayo na.